Sinabi ng pong mahal, kasalanan ay talikdan, at suway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, Guro, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Biyernes at tayo'y nasa ikatlong linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa mas mahalagang araw sa buong taon. Ito ay paghahanda pa lamang. Naghahanda ba? Aware ba ang mga deboto? Mulat ba ang mga deboto na tayo ay pinaghahanda ng Poong Jesus Nazareno dahil babalikan natin muli ang pinagdaanan ni Jesus, ang pagpapasan ng krus, pagpapako sa krus, ang kanyang kamatayan at ang muling pagkabuhay. Alam ba ito ng mga debotong naririto? At kung bakit niya gagawin ito? Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Nazareno. Tandaan niyo po yan, ha? Kaya naririyan ang imahin ng Poong Nazareno na nakaluhod, pasan ng krus, na mayroong koronang tinik, nabibigatan man, pero yan ay kanyang ginawa dahil sa pagmamahal sa atin. Nagdesisyon ang Poong Nazareno na mahalin tayo kahit na napakahirap, pero ipinapakita pa rin ng Nazareno sa atin ang kanya pong pagmamahal. Kaya nawa, matutunan natin ang ilan sa mga katangian na dapat nating tinataglay o kung hindi man, dapat nade-develop na sa atin. Hindi lang tayo pupunta rito sa simbahan ng Nazareno para humawak o kaya para
umaplos o magdasal lang ng kung ano-ano na ating po mga prayer requests, kundi naasahan din sa mga deboto na mas nag-i-improve at mas nade-develop din ang ating pong pagkatao. Sabi po sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Oseas, ang sabi niya, ang mga bagay na ito ay dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. So, pasintabi po sa salita, no? Pero hindi pwedeng ang deboto ng Nazareno bobo. Ano bang ibang salita? Mangmang. Diba? Sinabi rin naman ng Nazareno, maging katulad kayo ng ahas, pero mapagpakumbaba katulad ng kalapati. So hindi pwedeng mangmang, hindi pwedeng manatiling walang alam. Kasi ang isang taong walang alam, maliligaw yan. Lalo na pagdating sa usapin ng pag-ibig, ay napakarami ng naligaw dahil sa maling pag-unawa sa pag-ibig. Inutusan na tayo ng Diyos, ibinigay na ang utos, magmahal ka, umibig ka. Kaya lang, marami ang nalilito o kaya hindi inaaral ano ba ang kahulugan ng pag-ibig na dapat matutunan. Tandaan niyo po ulit, ha? Ang pag-ibig, hindi yan pakiramdam. Hindi yan yung parang sinasabi sa mga napapanood ninyo na kapag nakita mo yung isang lalaki o isang babae naroroon, tapos tumibok yung puso mo, ay, siya na. Huwag kang adik. Hindi ganon ang pag-ibig. Kaya nga ipinakita ng Nazareno, paano ba magmahal? Unang-una, kung magmamahal, dapat marunong sumunod. Kaya nga ginawa niya ang lahat ng ito dahil sa pagsunod niya sa utos ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos. At ngayon sa Ebanghelyo, ipinapaliwanag ni Kristo, ito ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng higit kanino man. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, pero kaakibat niyan, sabi, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya mahalaga, magmahal ka muna, mahalin mo muna ang iyong sarili. Kasi kung anong pagtingin mo sa sarili, yun ang magiging pagtingin mo sa iyong kapwa. Naintindihan po ba? Sabihin nyo nga po, pag-ibig. Yung iba parang ayaw, no? Pero pag-ibig, yan ay utos. To love, command. Kasi minsan, no, marami tayong minsan nakakausap, bakit nagkakaproblema? Anong pinoproblema ng iba rito? Love life. Anong pinoproblema ng iba dito? Kasi yung kinakasama, pasaway, irresponsable yung asawa, yung lalaki, ang daming kinakasama. Kaya nandito sa Nazareno, umiiyak-iyak sa Nazareno. Minsan, no, alamin nyo nga muna, kasi sabi ko, di ba, no, marami yung kulang o hindi makaunawa pa, kasi hindi alam, alin ba ang tumibok talaga? Yung puso o puson? Alin sa dalawa? Bago ka magdrama, bago ka mag-emote ng kung ano-ano dyan, alin ba talaga? Kasi minsan, sasabihin ninyo, nagmamahalan po kami. Ipinaglalaban ninyo. Kahit na hindi pwede, ipinaglalaban ninyo. Tapos nung pinagbigyan na, okay, sige. After 1 week, after 1 month, gusto nyo nang maghiwalay. At sasabihin nyo na fall out of love na po. Hindi ko na po siya mahal. Kasi ang pagmamahal, ulitin ko po ha,
desisyon niya na dapat nating gawin. Kung paanong si Kristo, ang pong Nazareno, nagdesisyon na mahalin tayo. Kaya tayo rin, inuutusan tayo, pero magdidesisyon tayo, magmamahal ba ako? Mamahalin ko ba ito? Na kahit mahirap, mamahalin ko ba ito? Lagi ko pong pinapaalala, no? Lalo na sa mga deboto, sa mga ihos, no? Na sinasabing, mga nagmamahal sila. Di ba, no? Kaya tuloy, ilan ang minamahal? 2, 3, 4. Huh? Pag sinabi naman, ay nagmamahalan po kami, pero hanggang ngayon ayaw magpakasal. Mahal mo ba talaga? Bakit ayaw mong panindigan? So ano ba talaga? Puso o puson? Alin sa dalawa? Kasi kung magiging deboto tayo ng Nazareno, ang buhay natin, iaayon natin sa kung paano tayo tinatawag ng Nazareno. Hindi ikakatuwa ng Nazareno na kahit maghapon ka dito, buong buwan ka dito sa loob ng simbahan, tapos hindi mo isasabuhay kung ano ang sinasabi ng Nazareno na tamang pamumuhay, baliwala. Kaya, di ba, baliwala ang handog, ang kung anumang mga hain, kung hindi naman tayo matututo na magsabuhay ng tunay na diwa ng pag-ibig. May kaakibat na sakripisyo. Kaya mahalaga po, no? Sabi, madalas ko pong nababanggit din na kailangan natin unang ibigin ang Diyos. Kailangan natin matutunan, piliin na ibigin ang Diyos. Bagamat una na tayong minahal ng Diyos, pero tayo din kailangan magdesisyong ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. Dahil kapag natutunan nating mahalin ng Diyos, kayang-kaya nating mahalin ang ating kapwa kahit gaano kahirap. Dahil hindi lahat ng nagsasabing, mahal ko ang aking kapwa, ay nagmamahal sa Diyos. At kapag ang isang tao hindi nagmamahal sa Diyos, napakadali sa kanyang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, maghangad o mag-imbot ng hindi niya pag-aari. Sana po, no, sa sitwasyon natin ngayon, pinapanawagan natin, sana matutong magmahal. Hindi ang gasolina, kundi magmahal din sana yung mga private companies, yung mga may business ng mga langis na ibigin nyo naman ang kapwa. Alam nyong napakahirap, napakamahal. Sa mga politician natin, panawagan natin sa gobyerno, tingnan at magkaroon ng pag-ibig sa bayan. Nang sa ganun, masolusyonan ang problema natin. Dahil kung hindi, katulad ng COVID experience, pagdating ng panahon, pag hindi natin ito pinagtulong-tulungan, aasa na naman tayo sa mga ayuda na pwede namang may solusyon kung paiirali natin ang pag-ibig na unang tinatawag. Ano bang sabi ng Diyos na nagmamahal sa iyo? Ano ba, magpayaman ka lang ng magpayaman? Di ba, panawagan din, ibigin mo ang iyong kapwa. Ipakita, nawa, maipakita natin ang pag-ibig na ito. Ibaba niyo yung presyo. Alisin niyo yung tax. May sitwasyon alang-alang sa pag-ibig sa Diyos. Di ba? Ay, anin mo, lahat kayo, mayroon. Aanin pa yan. Kung wala na maka-afford, sinong bibili? Wala din. So, tulong-tulong. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi makasarili. Kaya kung ang tao, sinasabing nagmamahal, pero nagiging makasarili, sinungaling. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, magmahal ka. Uy, magmahal ka, Sana, kahit mahirap, minsan nahihirapan kayong mahalin ng pamilya, magmahal ka.
Nahihirapan kang mahalin ng anak mo, magmahal ka pa rin. Nahihirapan kang mahalin ng magulang mo, magmahal ka pa rin. Nahihirapan tayong mahalin ang mga politikong ito, magmamahal pa rin tayo. Iyon ang panawagan ng Poong Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga ulit, pag-ibig. Ulit, pag-ibig. Sana po yung pag-ibig na matutunan natin, yung pag-ibig na ipinakita ng Poong Jesus Nazareno. Amen?